Hello class, in this video we will be discussing the first lesson for Module 2, which is entitled Integration of Trigonometric Functions. So here in Integration of Trigonometric Functions, you just have to memorize this one. Yes, you have to memorize this. Let's call this Formula 1, Formula 2, Formula 3, Formula 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So let's proceed to the examples. So for example number 1, we have to integrate sine 4x dx. So if we will check the equations or the formulas, it falls to formula number 1, which is sine u du is equals to negative cosine u plus c. Okay, so let's apply. Let's execute the integration. So sabi sa formula 1, sabi niya is sine u is equivalent to negative cosine, ay sorry, kulang to. Sine u du rather is equivalent to negative cosine u plus c. So here, ano ba yung u natin? That is 4x. And what is our du? Derive natin yung u natin, that is 4 dx. But if you can see, pag chinek natin, dx lang ang meron. So we have to represent dx by dividing or multiplying the equations to 1/4. So magiging 1/4 du, maka-cancel si 4 dito, equals to dx. So now we can substitute. Magiging sine u 1/4 du, or pwede nating ilabas si 1/4. 1/4 sine u du. Now, we can execute this formula na. Ano mangyari? Magiging negative cosine u, sorry, kulang, equals, diba, meron siyang 1/4. So, equals 1/4 times negative cosine u plus c. So, hindi pa dyan magtatapos. Kailangan natin i-substitute back yung u, which is 4x. So, magiging ang final answer natin is negative 1/4 cosine 4x plus c. So, here is our final answer. So, next, let's proceed to the next example. Madali lang, diba? So, ito, medyo mukhang complicated, but let's make the equation simpler by what? Pwede natin itong paghiwalayin. Pwedeng mangyari dyan is dx over cosine 2x, diba? Ito. Kasi may operator naman siya. Plus sine 2x over cosine 2x dx. Okay. So, ito, nasa baba kasi si cosine 2x. If you remember, ang cosine 2x, ay sorry, baliktad. Ang secant 2x ay inverse, 'di ba, ng cosine 2x. Tama? Kasi 'di ba, kung naalala niyo yung trigo properties, secant u is equals to 1 over cosine u. So, pwede nating i-apply yan. So, ito, pwede nating palitan ng secant 2x dx. Okay. Ito naman, if you will remember, 'di ba, ang tangent x ay equivalent sa sine x over cosine x, 'di ba?
So, pwede rin natin siyang i-apply dito. Ito, pwedeng magiging tangent 2x dx. So, ano ba ang, ito, pwede na. Meron bang equation for that? Secant at saka tan. Let's check. Secant, meron. Yan, ln sec u plus tan u. Ang tangent, meron din. Negative ln cos u. Okay. So, what do? We have to know first, what is our u? Ang u natin here is 2x. So, ang du natin is magiging 2 dx. Ang kailangan lang natin is dx. So, we have to transfer the 2. 1/2 du is equals to dx. Alright? So, let's substitute. Magiging 1/2 secant u du plus 1/2 tan u du. So, now we can execute the integration na ano ba yung sec u? Sabi kanina, ang sec u ay equivalent, ang integration ng sec u ay equivalent sa ln sec u plus tan u plus c. At ang tan u naman ay equivalent sa negative ln cosine u plus c. Okay. So, ang gagawin natin dito, let's integrate. Magiging 1/2 kasi merong 1/2 sa labas. Ang secant u ay magiging ln secant u plus tan u plus 1/2. Ang tan u ay magiging negative ln cosine u. Yan. Plus c. So, ang final answer natin for this one, we have to substitute back, okay? We have to substitute back. So, ang final answer natin for that is 1/2, 1/2 ln, ang u natin is 2x, secant 2x plus tangent 2x negative minus 1/2 ln cosine 2x plus c. Ito, pwede ng final answer or we can simplify this further. Paano natin i-simplify? Dito natin sa gilid ilagay. Yan. We can simplify this by pwede nating i-multiply both equations ng 2. Yan. So, pag na-multiply siya, anong mangyari? Magka-cancel si 1/2. Magiging ln secant 2x plus tangent 2x minus ln cosine 2x plus c. Yan, pwedeng ganyan. 'Di ba? Ang mangyayari dyan is magkakaroon ng 2c dito, pero 2c is equivalent to c din. Okay? So, c pa din. And then, kung you remember, ang properties ng natural logarithm ay ln a minus ln b ay equivalent din yan sa ln a over b. So, pwede nating i-apply yan dito. Pwedeng maging ln secant 2x plus tangent 2x over cosine 2x plus c. Okay? Ngayon, pwede pa rin natin tanggalin na itong ln by raising it to e. Yan. So, pwedeng mag-cancel yan. Magiging secant 2x plus tangent 2x over cosine 2x. Plus, ang EC ay pwede ring C. Ayan. Ito na, pwede na itong final answer. Yan. Diba? Okay.
Next, let's proceed to the next. Yan. So, eto naman, sabi niya, integrate 1 plus second x quantity 1 plus second x squared. So, ito pwede nating i-simplify muna. 1 squared, diba? Tapos twice the product, magiging 2 second x plus square, the last term, second squared x dx. And then, pwede natin paghiwa-hiwalayan para mas madali. Dx plus 2 second x dx plus second squared x dx. Okay. Now, pwede na nating execute kasi 'di ba ang second x ay ln sec u plus tan u at ang second squared x sabi dito ay second squared x ayan ay tan u plus c. If you remember, integration is antiderivative. So, ito ay kabaliktaran ng differentiation. Kung mapapansin nyo, second squared x ay equivalent sa tan x. Kasi kapag nag-derive ka ng tangent, ang sagot nun ay second squared x, di ba? Kung remember nyo ha, ang derivative of tangent u ay equivalent sa second squared u. Kaya kapag inintegrate mo to, ang sagot niya is ito. Kaya siya antiderivative, okay? Yan ang principle ng differentiation at integration. So, kapag may nakakalimutan kang formula sa integration, you just have to remember your derivatives, okay? So, pwede na natin i-execute to. Ito ay pwedeng integrate natin as, ang u lang naman natin dito is x. So, walang problema. So, ito, integration of dx is x plus 2 ln second x plus tangent x plus tangent x plus c. Ayan. This is the final answer. Final na yan. Okay. So, let's proceed to the next. Yan. Second, 5x tangent 5x dx. Okay. So, I think meron tong formula. Tingnan natin. Let's check. Ayan o. Sec u. Okay. Now, para mas madali, you just remember your derivative. Diba? Ang second u tan u ay sagot ng derivative of second u. Kasi 'di ba pag dinerive natin to ay equivalent yan sa sec u tan u, 'di ba? Du. Ay sorry. Yan. So ganon niyo aalalahanin or if ever nakalimutan niyo yung formula. Okay, so ang u natin dito is, let's change the color. Yan. Ang u natin dito ay 5x. Okay. So, ang du natin is magiging 5 dx. We only have dx, so we have to cross multiply. 1, 5 du is equals to dx. Okay. Now, we can proceed. 1, 5 sec u tan u du. Then, let's execute. 1, 5 second u plus c. So, ang final answer natin is 1, 5 second 5x plus c. Yan. Okay? So, ganun lang kadali. Example number 4. Oops. Example number 5 rather. Okay. So, itong problem na to seems like medyo mahirap. Why? Kasi, kung titingnan mo siya, nasa baba yung both. Hindi naman, wala rin namang mangyayari kung itataas natin. Okay? So, pag ganito guys, gawan mo ng paraan. Okay, gagawa natin ng paraan yan. Paano natin gagawa ng paraan? Ito, pwede nating i-multiply ng
cosine squared x. Try lang natin to. Okay? Ma'am, bakit kayo nag-multiply ng ganyan? Ito ay wala lang din kasi cosine squared x over cosine squared x ay equivalent din yan sa 1. Pero, i-multiply natin dito para lang mapalabas natin yung mas madaling equation. Okay? So, kapag nangyari yan, cosine squared over cosine x is magiging cosine x dx over sine x. Tama ba? Okay. Times, may natitira pang cosine squared x. Okay. Ayan. Now, ito, diba pwede nating gawing ibaba natin tong cosine x. Anong mangyari? Magiging inverse. Diba equivalent lang yan sa dx? Sine x over cosine x. Yan. Diba? Parehas lang yan. Kasi kapag divided to, aakyat tong cosine x sa taas. Okay. So, parehas lang yan. 1 over cosine squared x. Itong cosine squared x, taas natin. Try natin siyang itaas. Diba, ang cosine squared x ay equivalent sa 1 over, ang secant squared x ay equivalent sa 1 over cosine squared x. Diba? So, ito, pwede natin gawing secant squared x dx over what? Sine x over cosine x, ano? Diba tangent? Yan. So, malinaw na ba? Parang lumilinaw na. Why? Kasi ang pwede natin gawin dyan, ang u natin is tangent x, diba? Ang du natin is pwedeng secant squared x dx. O, diba? Okay na siya. Ito ay applicable sa lone, diba? Ito ay mangyari dyan du over u, which is equivalent sa lone u plus c. Tama ba? Okay. Now, ang final answer natin is anong mangyari? Lone, ang u natin is tangent. Lone tangent x plus c. So, this is our final answer. So, ganun lang siya kadali, guys. Okay. Now, let's proceed to example number 6. Yan. Sa example number 6 naman, ano kayang pwedeng mas madali? Pwede natin paghiwalayin muna. Sin x over sin squared x ay anong mangyari? Magiging dx over sin x. Diba? Magka-cancel yung isa sa baba. Plus, cosine x sin squared x dx. Okay. Now, ito pwede nating iakyat. Ang sin x ay equivalent din sa cosecant x dx. Diba? Kasi ang 1 over sin x, if you remember, is cosecant x. Ngayon, ito pwede nating gawin, I think pwede nating gawin dito is cosine x over sin x times dx sin x. So, pinaghiwalay natin siya. Ito magiging pwede siyang paano bang gagawin dito? Try natin to. Ito magiging cotangent x. Diba? Yeah. Kasi cosine, if you remember, ang cotangent x ay equivalent sa cosine x, cosine x over sin x, diba? Yan. So, cotangent na siya, Gulo. Yan. Sin
So, cotangent. Ngayon ito, pwede natin gawing cosecant x, 'di ba? Ayan, dx. So, sulat natin 'to. Ngayon, let's check kung itong cosecant x at cotangent x cosecant x ay merong formula. I think meron 'yan. Check natin. Let's check. Ayan. Ang cosecant u ay negative ln cos u plus cot u. Okay? Tapos, ito meron pala, negative cosecant u. So, I think wala tayong problema. Direct sub. Yan, direct sub natin. Ito ay equivalent sa negative ln cosecant x plus cotangent x. Okay, and then ito ay equivalent sa negative, sorry. Should be negative. Negative cosecant x plus c. So, now this is our final answer. Okay. Yan. So, ganun lang siya kasimple. You just have to memorize the formulas. Okay. So, example number 7. Yan. Ito, you can write this as secant squared 4x minus 3. Yan. dx. Okay. So, secant squared. Diba, if you remember, yan ay tangent sa formula. Kasi when you derive tangent, x is equivalent sa secant squared x. So, ang mangyari lang dito, we have to know what is u. Ang u natin is 4x minus 3. So, ang du natin ay 4dx. But we only have dx, kaya ilipat natin 1/4 du is equals to dx. Yan. So, we have to substitute 1/4 secant squared du. Okay? So, ito ay equivalent sa 1/4 tan u plus c, or 1/4 tangent 4x minus 3 plus c. Okay. So, ito na yung final answer. Right. So, next proceed to the last example. Ayan. Okay. So, ito, ayan, cotangent naman to. You have to manipulate the formula para mas mapadali. Kasi medyo malabo, 'di ba? Parang walang mangyayari. So, ito ay dx sine 1/2 x. Ang cotangent natin ay pwedeng maging cosine 1/2 x over sine 1/2 x. So, ito, 'di ba? So, kung ganyan, pwede na itong makancel. Tama? So, ito ay mag-turn out lang siya ng cosine 1/2 x. Or, pwede natin siyang iakyat. Anong mangyari dyan? Secant 1/2 x dx. So, ang secant natin ay ln cosine. Ang secant 1/2 x natin, ang formula niya is secant u du ay equivalent sa ln sec u plus tan u plus c. So, anong mangyari?
So, kailangan natin ng u muna. Ano yung u natin? Ang u natin dito is 1/2 x. Ang du natin is 1/2 dx. So, dx lang ang meron. So, we have to transfer 1/2. Magiging 2 du is equals to dx. So, magkakaroon tayo ng 2 sec u du, which is equivalent to 2 ln sec 1/2 x plus tangent 1/2 x plus c. Ayan. Right. So, this is the final answer. Okay? So, next is your self-assessment questions 2.1. Ayan. I think I have given the deadline for homework number 1, the self-assessment questions for module 1. So, ito naman is the second batch. Ito, pakisagutan na. And yung deadline, wala pa. Soon pa lang. Okay, so thank you for watching.